Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nandito po tayo ngayon sa ating kagubatan. Tayo po ay magagawa muli ng isang stand ng ating mga stainless B. At dito po natin napili sa lugar na to. Isasama natin dito sa ating mga stainless B na ating inalagaan dito sa ating kagubatan. Ang ginawa ko po ay itong mga tabla na aking gagamitin ay kinuha ko lamang po ito dun sa mga retaso ng ginawa naming bahay. Nakita ko na pwede pa itong mga tabla na to at sayang naman kung itatapon lang. So naisipan ko po na gawin itong pinaka patungan ng ating mga alagang stainless B o lukot. Ang sukat po na aking ginawa dito ay 15 by 12, pero ang original na sukat po ng ating kahon ay 8 by 10 lang, kaya may allowance pa. Kaya ito aking kinuha yung pinaka gitna nung tabla para doon ko siya papakuan. Ayan. At ito na nga, sinimulan ko ng ipako yung ating pako para matibay. Isang center fold lang po ang ating gagawin dito sa ating pinaka-poste. Yan, aking munang sinukat, siniguro ko na nasa sentro yung ating pako, saka ko ibinaon yung ating pako. Dito sa ganitong klase ng paggagawa, kailangan medyo maingat din tayo dahil kung minsan pagka nagkamali tayo ng palo dun sa mga pako ay natatamaan yung ating mga kamay. Kaya ang ginagawa ko rito medyo iba yung ingat din sa pagpukpok ng ating martilyo doon sa pako. Yan. Pagkatapos na ito nga po ay aking mapakuan ng center fold, ayan, sinukat-sukat ko, ay nilagyan ko po ito ng yung tinatawag na didos na pako. Ang una ko pong ginamit ay ditres, yung pinaka-sentro ng pako natin. Pagkatapos sinuportahan ko siya ng didos na pako. Bali, 3 pako nga pala yung aking inilagay dyan na pinaka-support dun sa kanyang patungan. Kinakailangan din kasi medyo may suporta yung ating pako kasi pagka medyo mahina yung ating pamakuan, baka po pagdating nung araw ay ito ay lumuwag, magato, malaglag yung ating kahon ng stainless B. Sayang naman kung malalaglag yon. Kaya talagang ito ay aking pinagbuti yung kanyang patungan. Naglagay din po ako ng pinaka frame sa magkabilang tabi para yung ating stainless B ay hindi siya malalaglag. Ayan, lumagari lamang po ako ng 2x4 media na tabla na yan ang aking gagawing pinaka frame ng ating patungan ng ating stainless B. Bali, kinuha ko lang yung magkabilang sukat ng ating patungan. Pagkatapos dito ko nilagay sa tagiliran para medyo mayroon ng clearance yung ating kahon, kasi mahirap naman yung eksaktong-eksakto lang yung kahon. Baka mamaya pagdating ng ipapatong natin yung ating stainless B, medyo maskip, kaya naglagay ako ng clearance sa kanya. Ang ilalagay po natin ditong stainless B yung Biroy. Nag-order po tayo ng isang colony sa mga online. Itatry natin na mag-alaga nung galing sa online. Dito sa amin kasi madalang yung Biroy na stainless B. Ang karamihang nakukuha dito yung mga munggo-munggo lang. Medyo nahihinaan ako sa production ng munggo-munggo. Kasi ang reyna niya parang iisa lang yung kanyang queen Hindi katulad nitong Biroy, marami siyang queen. Kaya malakas yung production ng kanyang honey. So ayan, sinimulan ko na nga pong iparo yung aking frame. At siniguro ko na matibay. Bali, 2 pako na
dimedya lang itong aking ginagamit, yung tinatawag na finishing nail. Yan po yung aking ginamit. Ayan. Kaya nung ito ay aking maipako at masiguro ko na ito ay matibay, ay okay na yan. Ang ginawa ko muna dito sa kahoy, palibasa itong aking frame na nakuha ay napakatigas. Ay nahirapan akong ibaon siya dito sa ating patungan kasi nga matigas yung nakuha kong kahoy na yan. Ayan, nakita nyo yung kulay ng kahoy, medyo mapula. Matigas pala yung ganyang klase ng kahoy. Pero sa katagalan, palibasa nga matyaga tayo at hindi natin atrasan yan dahil desidido talaga tayong gumawa ng frame. Naipako ko din ng maayos yan. Bali magkabila yung aking ginawa. Bali kumpleto yung 4 na side ng ating frame. Kaya sinisiguro ko na ito ay matibay. Yan. Ang ginagawa ko muna, palibasa nga ay matigas yung kahoy, pinapakuan muna dito sa labas. Yan. Kinuha ko na yung sukat na gusto kong makuha. Yung haba niya ay bali 12 yung aking pinalabas na sukat para may clearance, at yun namang lapad niya ay ginawa ko lamang na 11. Yan. Kasi 8 lang naman yun Kaya ginamitan ko siya ng metro para hindi ako ma-apply dun sa kanyang sukat. Nung ay masiguro kung okay na yung sukat ng frame, ayan, ipinix ko na yung kahoy na pinaka frame niya dito sa ating patungan. Ayan. Medyo tsaga-tsaga lang sa pagpalo kasi nga medyo may katigasan tong kahoy na to. At nung aking may pako na lahat, muli kong sinukat yung aking patungan, yung frame na ginawa ko. Siniguro ko na tama ang sukat, at nung makita kong tama ang sukat ay okay na. Dinala ko na to dun sa lugar na aking paglalagyan dito sa atin niyang stand ng stainless beam. Medyo nahirapan po ako sa pagbubutas kasi nga hindi na siya umuulan, medyo tuyo yung lupa, at palibasa nga po ay itong ating paglalagyan ay maraming tanim ng niyog, ay marami akong natatamaan na ugat ng niyog, at talagang napakatigas niyang butasin. Pero dahil nga sa tiyaga, dahil tayo desidido dun sa ating ginagawa, ay nabutas din natin ng malalim. Bali, ang naging lalim po ng aking ginawa na yan ay bali 10 inches po ang naging lalim. Ngayon, pinaglagyan ko siya ng mga bato para sinisiguro ko matibay, kasi baka mamaya pag nandyan na yung ating stainless beam ay matumba yung ating frame, masira yung kulin mahirap naman yun. Tsaka kawawa din naman yung ating mga stainless beam kasi ginawa natin ang bahay pagkatapos mahuna. Kaya siniguro ko na ito ay matibay. So ang ginawa ko po dyan ay meron akong natirang itong pinagtsingsulan, kaya nga lang medyo nabasa ng ulan. Kaya ang nangyari tuloy, medyo naghalo yung tubig at saka langis. Pero okay naman, marami din naman yung napalagay. So yung aking mga hinukay na lupa na aking ginamit doon kanina, yung hinukay ko, muli kong ibinalik at tinabunan ko ulit ito ng lupa. Binalik ko yung lupa na aking hinukay. Palibasa nga meron pa ako natirang yung extrang ching soil, binudbud ko pa rin doon, kaya lang hindi ko na ipinakita sa video. Ito na nga, ginawa ko yung aking natirang ching soil na bagong ching soil ko yan, galing doon sa aking motor, ay iniipon ko yun at ginagamit ko nga po yung pang lagay dito sa aking mga frame. Kaya lahat ng aking mga frame merong nakalagay na pinagtsingsulan kasi napakagandang protection po niyan. Yung mga pinagtsingsulan, lalo dun sa mga anay, hindi siya makakakit yan. Tapos dun sa mga langgam, yan, protection po yan para hindi pasukin ng mga predator. Sabi nga, yung ating stand ng ating ginawang
patungan itong stand niya, itong ating stainless B. Ayan. So, siniguro ko lamang na yung mga butas, yung mga singit-singit ng aking frame ay mapasok lahat ng ating pinagtingsulan. Dito sa may puno, pinaglagyan ko yan hanggang lalim. So, ayan nga po, naitayo ko yung aking frame na ginawa. Ayan, maganda na siya. At maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga video. At sana po ay huwag niyo akong pagsawaang panoorin at i-like at paki-subscribe na rin po. Marami na rin pong salamat dun sa mga nag-subscribe na rin po sa atin at makakaasa po kayo na lalo pa nating pagagandahin yung ating mga ipinalalabas na video na kapupulutan po natin ng kaunting aral. Maraming pong salamat.